Salamat sa Panginoon sa kanyang kabutihan para po sa atin. Ano po, at ang bilis at saka ang dami mga pangyayari sa year 2016. No? Kayo pa rin ba yun? Yung mga nasa picture? No? At thank God sa katapatan ng Diyos sa buong taon ng year 2016. And here we are, nagwo-worship tayo ngayon sa ating Panginoon at we are facing year 2017. Sa ilang mga okasyon po na yan at pasalamatan po natin ang Panginoon Diyos sa kanyang katapatan. This is our Heart's Desire Sunday. Ano po, at ibibigay po natin yung mga Heart's Desires po natin na kabuuan ng year 2017. Kahit na yan po ay confidential, very private, wala pong magbabasa po niyan kundi kayo lang tsaka ang Diyos. Okay? Kaya dyan po sa list po na yan, merong box copy tsaka personal copy. Yung personal copy, ihuhulog po natin dito mamaya at sabay-sabay po natin ipapanalangin sa Panginoon Diyos. Maganda na meron tayong plano, maganda na meron tayong mga listahan na pinagpe-pray po natin sa kabuuan. Ano po? We believe that prayer works. Ano po? Sa magitan ng panalangin, malaki po ang magagawa ng panalangin at malaki po ang bagay po nito dahil tumatawag tayo sa Panginoon na walang imposible sa Kanya at nilalakipan din naman natin ang ating pananampalataya at ang ating gawa sa ganyang klaseng kaparaanan. Kaya gagawin po natin po yan. Ang pinakamadaming mga Heart's Desires list, mas maraming answered prayer. Pero kapag lilima lang, nako, baka wala ka makuha ang answered prayer kasi hindi naman lahat talaga. Praise God kung lahat ma-answer ni God. Ano, okay? Pero mas madami kayong mayroong maaalala, mas marami kayong plano, mas maganda po yan. Year 2016, every year, ginagawa po natin diyan. Ano po, mga kapatid? Kaya kung ako'y aalalahanin ko kung ilan yung Heart's Desires ko dati, meron po kong answered prayer na 12 sa kabila po ng 25 Heart's Desires. Okay? Kaya medyo kalahati ang medyo madami. Okay? Kaya ganun din sa inyo. Kapag maglalakay kayo ng Heart's Desires, wag lang puros panalangin ninyo ang nakasulat. Okay? Maganda na meron din kayo panalangin sa kapwa ninyo, sa church, na hindi lahat para center, para sa inyong sarili. Katulad ng ilang mga examples, prayer request personal sa inyo, okay? Sa inyong asawa, sa inyong pamilya, isang bagay yan sa church, isang bagay yan sa inyong trabaho, okay? Sa inyong kaibigan, kung meron siya mga pangangailangan, na nakalista din dito sa aking Heart's Desires list. Siyempre si Sister Mina ngayon ay magdi-deliver po siya. Kapag safe delivery, di siyempre meron ka na kagad isang X, di ba? Kaya first month pa lang meron na agad isang answered prayer. Nilista ko ito, medyo madami ang aking nakalista. Umabot po siya ng 30. Dami, no? So 1 to 30 meron ako. So sana kayo mas madami din. Okay? Kaya gagawin po natin yan mamaya sa ating end ng ating worship service at ipapanalangin po natin po yan. Okay? Kaya gawin po natin yan na makaredy ang inyo. May mga ibang mga kasamahan tayo na hindi nakapag-day off. Sabi nila, sayang pastor dahil wala ako, hindi ako nakapag-day off ngayon, New Year pa naman, ano po, sa susunod na Sunday, pwede silang magkaloob at dito nila iuulog. Papadlakan po natin ito at itatali natin para wala makapagbasa. Baka yung mga taga dito sa church, basahin ko nga yung mga Heart's Desires ni Gano. Alam po yung Heart's Desires mo, ha? Okay, so tatalian po natin yan, sisecure po natin to make safe. Baka kainin ng daga, okay? Kaya kayo lang, tsaka ang Diyos makakaalam po niyan. Kaya yung year 2016, merong magte-testimony. Anong ginawa ng Diyos sa inyo sa kabuuan taon? Ano yung mga natanggap mo sa Kanya? Ano yung mga challenges mo na napagtagumpayan mo sa iyong mga buhay? Yun yung mga refleksyon na pagpapasalamat natin sa Panginoon. Pero ngayon, pag-aaralan po muna natin ang ating series na siyang ating bagong papag-aralan ngayon sa unang buwan ng taon, year 2016. Alright? Kaya Happy New Year sa bawat isa. At Heart's Desires natin yan mamaya. Gagawin po natin yan mamaya. Meron tayong Heart's Desires list. Kaya i-ready po ninyo ang inyong mga listahan. Alright, okay. Meron tayong series ngayon na ating papag-aralan ngayon. Sa buwan ng January, papamagatan po natin na ating series ngayon, The One Thing. Meron lang isang bagay na pinakamahalaga sa buhay po natin na dapat wag ninyong kakalimutan sa buong taon. Ano po? Meron tayong 12 months in 1 year, the one thing na pinaka-importante na hindi ninyo dapat makakalimutan. We have only one life to live. Are you listening? Amen. At mabubuhay ka lamang ng isang beses, pero ang tanong ko sa inyo, ano po mga kapatid,
Nawi-waste ba ninyo ang bawat araw at bawat taon na lumilipas sa inyong buhay? Kinakailangan na papag-ingatan po natin yan. Alam niyo kung bakit? Kasi ang bilis ng panahon eh. Hindi po ba? Ang bilis ng panahon, ang bilis ng oras, kaya kung hindi tayo mag-iingat araw-araw, bawat pangyayari sa ating mga buhay, marami tayong mga regrets sa ating mga buhay. Babalik tanaw mo, sabihin mo sa iyong sarili, sayang yung year 2016, hindi ko nagawa yung dapat mong gawin. Eto ka ngayon, nagsisisi at nag-emote, sana nagawa ko ito, ganito, ganyan, ganyan. Okay? Kaya mahalaga na meron tayong target sa ating buhay. Mahalaga na napag-iingatan natin ating mga buhay. We have only one life to live and we only live once. Ngayong bagong taon, alam ko na sinasabi mo sa iyong sarili, ang bilis ng panahon talaga ngayon, Pastor. Hindi po ba? Kamakailan lang, nag-celebrate ka ng birthday mo eh. Kamakailan lang, nag-outdoor tayo eh, no? Ano po mga kapatid? Ngayon mismo, bagong taon, year 2017, would you believe that? Ano po? Ang bilis ng panahon. Kaya tignan mo yung sarili, tignan mo yung iyong katabi. Sabi mo sa iyong katabi, tingnan yung katabi niyo. Sabi mo sa iyong katabi, Happy New Year, bagong taon na ngayon, magbago ka na. Sabi mo. Sabi mo rin sa kanya, ikaw din. Sabi mo sa kanya, ikaw din. Okay, kaya bagong taon, kinakanta nga natin yan eh. Bagong taon ay magbagong buhay. Hoy! Bagong taon, magbagong buhay ka na. Di mo ba? So sabi mo sa inyo katabi, ikaw din. Tanong ko sa inyo personally, are you ready to face the challenges? Amen. Sa year 2017. Mahirap, hindi natin alam, unknown, alright? There are few things we have to consider as we left behind the year 2016 at inire-reach forward natin ng bagong taon, year 2017, marami kang dapat na ipagpasalamat. Pasalamatan mo ang lahat ng nangyari sa buhay mo sa taon, year 2016, dahil ikatututo mo ito. Okay? Yung mga mistakes, yung mga disappointments, yung mga palyado mong pagpaplano, okay, ipagpasalamat mo yan. Okay? Kasi alam mo kung bakit? Bakunin mo yan sa year 2017 kasi ikakatuto mo yan eh. Dahil kapag hindi mo inadapt yung mga bagay na yon, alright? Kung hindi mo inadapt yung mga bagay na yun, ganun din ang mararanasan mo mga pagkakamali in the future. Paulit-ulit na lamang yan kapag hindi ka natuto sa mga karanasan mo. Dapat yan, ipagpasalamat. Pasalamatan mo ang mga taong naging blessing sa iyo. Okay? Pasalamatan mo ang mga taong naging blessing sa iyo. Yung kahit na yung nagpautang sa iyo, pasalamatan mo. Okay? Yung mga taong nilibre ka, yung mga taong naging mabuti sa iyo, yung mga taong pati yung nakaaway mo sa year 2017, pasalamatan mo ang Diyos. Alam niyo kung bakit? Lord, maraming salamat dahil sa taong ito, hinahasa mo ko. Hindi para pagawin niya. Kundi pinalalawak mo ko, hinahasa mo ang aking maturity, hinahasa mo ang aking patience sa Kanya. Kaya marami ka dapat ipagpasalamat. Are you listening? Salamat sa Diyos dahil nandito tayo ngayon. First Sunday of the year, nandito ka ngayon. Sorry na lamang dun sa mga absent. Marami ka mga dapat ipagpasalamat sa Panginoon Diyos. Kasi ka nangyayari, kapag sabit ng bagong taon, ang dami mga nag-e-emote. Ang dami malungkot. Ang dami mga walang pag-asa. Bagong taon ngayon, hoy. Kinakailangan agresibo ka. Kinakailangan bago ang strength mo. Kaya yung mga bagay na nakaraan sa inyo, okay? Yung mga bagay sa nakaraan, mag-move on ka dong. Okay? Mag-move on ka. Hindi ka dapat na nandun, nakamugmog ka lang, ganyan, kawawa naman ako, nag-i-emote ka. Walang mangyayari sa buhay mo. Kung puros nega ka lang ang pananaw mo sa iyong buhay, ang nakaraan, iniiwan yan. Are you listening? Ang nakaraan, iniiwan yan. Paano ka makakapag-move on kung sa nakaraan ka bumabalik? Hugot yan. Ito yung hugot yan. Ang sabi ron, paano ka makakapag-move on kung sa nakaraan ka palaging bumabalik? Hindi ka makakapag-move on. Kasi parang kanta ni Timmy Cruz, urong sulong ka eh. 2 step forward, 3 step backward ka eh. Walang mangyayari sa buhay mo. Sabi nung isa, kahit na hindi mo balikan ang nakaraan, babalik at babalik ng husayan hanggat hindi mo binibitawan.
Tama? Okay? Ang sabi naman ng isa, tandaan mo, isa sa mga pinakamahirap gawin ay yung mag-move on ka na hindi naman naging kayo. No? Asa pa more. Okay? Ang hirap kasi sa mga tao, ang daming mga hugot, no? Pero kulang sa gawa. Alright? Alam nyo, napakadami mga tao ngayon sa bagong taon nakatali sa nakaraan. Hindi makapag-move on kasi ganito siya. Kasi iniwan ako ng aking jowa, problemado ako, ang dami kong mga problem. 2017, 2016, malas sa akin yan eh. Ang dami kong mga problema, financially bankrupt ako, sabi nga isa ng ganyan, ano po. Pero hindi yun eh. Iwan mo yung nakaraan, harapin mo yung 2017 na meron pangako ang Diyos. Alright? Na meron lang one thing na pinakamahalaga sa ating buhay at yun yung pag-aaralan natin na series for the whole man. Ano po, isa-isa po yan. Open your Bibles with me in the book of Philippians chapter 3 verse 13 and 14. Tumayo po tayong lahat at basahin po natin yan. Ito yung sinabi ni Apostle Pablo na sabi niya dyan, iiwan ang nakaraan, harapin ang bukas. Alright? Meron lamang isang mahalaga. Kalimutan ng mga bagay na nangyari sa kahapon and you reach forward in the future dahil you reach for the prize sa magitan ni Kristo Jesus. Meron siyang magandang pangako para po sa atin. Basahin po natin siya ng sabay-sabay. Pagkatapos tayo po yung mananalangin. Ready? Begin. Brothers, I do not consider myself yet to have taken hold of it, but one thing I do, forgetting what is behind and stretching toward what is ahead. I press toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. May the good Lord be blessed. Upon the reading of His Word, tayo po muna yung manalangin. Shall we pray? Dakilang Diyos, Ama namin banal, marami pong salamat, dakilang Diyos, dahil nandito kami ngayon sa church para dakilain ka, pasalamatan ka namin, Panginoon Diyos. Isang malaking privilege na yung unang araw at unang linggo na sa church po kami, Panginoon. Mas daig pa kami kuminsan ng mga Chinese pagdating ng bagong New Year sa kanila, Panginoon, nandun sila sa templo, nag-aagawan sa entrance kung sino yung una makakapasok. Pero kami mga Christian, kuminsan kinatatamaran po namin. Thank God, Lord, sa mga kapatiran ko mismo nandito, Panginoon, para i-worship ka, pasalamatan ka sa mga nakaraan namin. And we are looking forward for a great blessing, dakilang Diyos. Alam namin na meron kang magandang plano sa amin, Panginoon Diyos. At help us, Lord, to trace your will. Help us, Lord, to know your will. And through your word, O God, doon po namin malalaman. Bigyan mo kami ng kalakasan sa oras ng kalumbayan. Alam namin marami mga bagay na mangyayari na hindi namin nakakalain. Pero we believe and we know na kailanman, Panginoon Diyos, hindi mo kami iiwan. Bibigyan mo kami ng kalakasan sa oras ng kawalan. Bibigyan mo kami ng pangako, Panginoon Diyos, sa oras ng kalumbayan po namin at pag-asa, Panginoon. Ikaw ang aming pag-asa. Ito pong aking dalangin, Panginoon, sa pangalan ng Kristo Jesus. Amen at amen. Maaari na po tayo magsiupo. You may now be seated. Alright. Bagong taon ngayon. Okay, kaya kinakailangan bago yung ating perspektibo sa ating buhay. We have only one life to live and you only live once. Huwag sayangin ang buhay, huwag sayangin ang pagkakataon, ano po. But here we are, sabi doon sa text na siyang ating binasa, don't forget the one thing. Mahalaga yung isang bagay na dapat natin pinapag-aralan. Yung isang bagay na pinaka-importante. At ito ang ating Panginoon si Jesucristo. But we have to consider, ano po, not only we have to live once, we should consider too that there is only one thing in this life we should discover. At yung one thing na yun, ikaw ang makakapag-discover nun. Ano yung one thing na yan, Pastor? Ikaw makakapag-discover niya. Alright? Missing the one thing in your life, you miss the point, you miss the whole point. Okay? Ang problema po kasi sa mga tao, ang dami mga hinahanap sa buhay para maging maligaya po siya sa kanyang buhay. Hindi ba ganun ang tao? Marami siyang hinahanap, saan ba ako magiging masaya? Saan ba ako magiging maligaya? Saan ba ako magiging kontento? Ganun ang tao eh. Ang dami niyang hinahanap, pero meron lang one thing na magiging kompleto siya sa kanyang buhay. Ano po? And you have to discover that. Okay? Ang problema sa mga tao, ang daming mga hinahanap sa buhay para maging masaya siya. Okay? Ang dami mo nang nakarelasyon. Okay? Para maging masaya ka. Okay? Nung mag-break up kayo, umiyak ka pa nga.
Diba? Nung mag-break up kayo, tumulo ang luha mo, talaga naglulupasay ka, wala ka ng pag-asa, talaga nag-give up ka na sa buhay mo nung nag-break up kayo. Tapos ngayon, nagpapariband ka na naman, at rarampa ka na naman. Hello, akala ko ba natauhan ka na? Okay? Kasi gano'n ang mga tao eh. Alright? Huwag kayong gumaya. Huwag kayong gumaya sa nakita ko sa Facebook na isang OFW na taga Dubai. Okay? Nakita niyo yan? OFW sa taga Dubai. Umuwi ng Pilipinas, ito lang Kapaskuhan at Bagong Taon. Meron siyang boyfriend na na-meet niya sa Facebook. Imbis na dumero sa kanyang pamilya, nag-check-in sa hotel. Nung mag-check-in sa hotel, meron lang binili itong babae OFW siguro sa katabing tindahan, isang convenience store. Pagbalik niya sa hotel, wala na ang kanyang mga bagay, naglulupasay po siya. Okay mga kapatid? Kaya nakakalungkot yung ganong klase, ganon ang tao. Marami mga hinahanap, pero hindi niya makita yung one thing na yun. People are so desperate when it comes to love. At pagka napunta niyo sa ganong klaseng bagay na yun, napapariwara ang kanyang buhay. Okay? Are you listening? Ang tanong ko sa inyo, hindi pa ba sapat ang pag-ibig sa iyo ni Kristo? At naghahanap ka ng ibang pag-ibig? Alright? Hindi pa ba sapat yun? Hindi pa ba sapat yun na naghahanap ka ng iba? Alright? I know the struggle of being an OFW kasi ako rin OFW. Lahat tayo nandito sa abroad, marami tayong mga struggles, alright? Sino rito sa atin ngayon, this morning, ang single parent? Taas ang kamay, single parent. Yung totoo, ha? Yung totoo. Yung iba kasi, nag-abroad lang, single na eh. Okay? Yung iba kasi, nag-abroad lang eh. Nahiwalayan lang ng asawa. Single na ako eh. Okay? Yung totoo, yung iba talaga naman single naman talaga dahil legal naman talaga. Okay? Nagkakwentuhan tayo rito bilang isang pamilya, bilang isang magkaibigan. Pero if you are looking for a mate, listen to me, if you are legally separated, okay? Legally separated or single, or yung asawa mo namatay, okay? Don't look for other things na ikade-desperate mo lang. Okay? If you are looking for a mate, if you are legally separated, don't waste your time finding that person. Kung meron ka namang pamilya, meron ka namang anak na mabuti, kung meron ka namang good job at meron ka namang career, mag-concentrate ka doon. Okay? Meron kang pamilya, meron kang anak na masunurin, nag-o-honor, okay? You have a church like this, you have other business or investment, mag-concentrate ka doon. And yung one thing, you have the Lord Jesus Christ in you. Amen? You have the Lord Jesus Christ in you. Yun lang po mga kapatid, sapat na eh. Okay? And one thing, listen to this. Huwag mong hanapin. Let that person finds you. Amen. Okay? It will make it happen. If it's God's will for you to have another one to be your partner, it will make it happen. Hayaan mong hanapin ka niya. Okay? Hindi ikaw maghahanap. Kasi ikaw, do you believe in destiny? Amen. Do you believe in, nanonood kayo ng destiny. Do you believe in destiny? Sister Dory, believe in destiny eh. Kasi sabi ko, Lord, nakarinig ako ng love, courtship, and marriage. Sabi ko, Lord, I believe in your destiny. Kahit na yung lalaki at yung babae nasa pulo at nasa apari, yung nasa north at nasa south, kung talaga sila sa isa't isa, okay? Pagtatagpuin mo yan. Amen. Amen? Ako'y naniniwala po ron eh. Okay? And siguro, your life, destiny ni God, na talagang maging single parent ka. Na siguro yung bahagi, nakasulat siguro yung sa palad mo eh. No? Pero I believe, kung talagang will ni Lord, na magkakaroon ka pa, don't waste your time finding that person. Let God take care of it. You concentrate your family, mag-concentrate ka sa career mo, kung meron kang business, mag-concentrate ka ron, gawin mong busy yung sarili. Because I believe, kung ilalaan ng Diyos yan, tutumbukin ni Lord yan eh.
Kung yan ang iyang one of your heart's desires for the year 2017, mangyayari po yan eh. Kaya sabi ni Apostle Paul, dito sa text na binasa po natin, okay, Apostle Paul was saying, meron mga bagay sa buhay natin na hindi natin naiintindihan. But my God will take care of it. Meron mga pagkakataon sa buhay natin na hindi tayo sigurado, but our God is certain. Marami tayong mga pangangailangan sa ating mga buhay, financially speaking, but my God shall supply all my needs. Amen? Maraming mga threats sa buhay mo, alright? But God is my refuge and strength in time of my trouble. Kaya sabi diyan sa text na binasa po natin, brothers, I do not consider myself yet to have taken hold of it. But one thing I do. The one thing is the most important of all. Find Him, si Christ Jesus. And if you found Him, don't take Him for granted for the whole year ng year 2017. Ngayong bagong taon, magbagong buhay ka na. Bagong taon na naman, isang taon na naman ang lumipas, isang taon na naman ang nakalipas. Meron ka na naman New Year's resolution. Ang dami na naman mga haka-haka, hula-hula kung ano mangyayari sa kabuwang year 2017. Walang nakakaalam niyan. Okay? Kundi ang Diyos lang. Dahil kung sila ang nakakaalam ng future, yung mga fortune teller, yung mga manguhula, huwag kayong magpapahula ron, yung may mga baraha na gano'n. Magagaling sa puso yung Diyos yun. Mga magagaling sa mga tongkits yun. Maghulaan na kita kung anong kapalaran mo. Bakit hindi mo hulaan ang iyong sarili para maging asenso ka? Hindi ba? Kung silang nakakaalam ng future, dapat they could save the whole world. Kung merong sakuna at merong bagyong dumarating. Nung dumating yung bagyo, nung araw ng Kapaskuhan, walang nakahula nun eh. Nalaman ng Pag-asa weather forecast, pero walang ordinaryong tao nakaalam po nun. Kaya tanging ang Diyos lamang nakakaalam ng future. Ang dami mga haka-haka, ang dami mga New Year's resolution, ang dami mga pangako sa kanyang sarili. Alam niyo yung New Year's resolution, good for 1 month lang yun. Oo. No? Good for 2 weeks nga lang yan eh. Sabi sa iyo sarili, magdadiet na ako. No? Pero pag nakita mo yung rice, parang tinatawag ka ng rice. Hindi ka rito, kainin mo ko. Meron pang extra rice. Ang dami mga New Year's resolution. Alright? Pero, look up here. Walang ibang makakapag-dictate sa buhay mo, kundi Diyos lang. Saka ikaw. Okay? Kaya alamin mo yan. Okay? Maging prosperous ka for this year. Tutulungan ka ng Diyos. Kung ano mga problema mo, ano po mga kapitback, dahil ako'y naniniwala, kapag kasama mo ang Diyos, you are, sabi rin, indispensable ba yun? Kapag kasama mo ang Diyos, walang makakatalo sa iyo. Amen. Kapag kasama mo ang Diyos, kahit pagtulungan ka pa nila, pero kapag nabubuhay ka ng marangal, they cannot pull a good man down. Amen. Alright? Amen. Kaya ano ba mga bagong taon, ng mga bagong prinsipyo na siya papag-aralan natin? Meron akong nilistang acronym. Yung patungkol sa New Year. New means bago. No? Number 1, bago. Letter B, balikan at pasalamatan ng Diyos sa magandang nangyari sa buhay mo. Gawin itong encouragement sa buhay mo sa buong taon na haharapin. Bagong taon ngayon, ang daming mga New Year's resolution. Kaysa magbabago na ako, andyan daw na magbabago na ang kanyang perspektiba at pananaw niya sa kanyang buhay. Mga pangako sa sarili niya na magpapakabait na daw siya, pero ganun pa rin siya after few months or few weeks, buruha pa rin siya. No? Walang pagbabago. Kailangan, etong tanong ko, no? Kailangan pa bang bagong taon merong New Year's resolution? Kailangan pa bang hintayin ang bagong taon para magkaroon ka ng bagong perspektibo at bagong pananaw sa year 2017? Kailangan pa ba yun? O kinakailangan every week o every day na meron kang bagong perspektibo? Ngayon 2017, magpasalamat ka at nakaabot ka sa bagong taon na year 2017. Ang daming mga tao na hindi umabot ng 2017. Thank God for that. Lord,
Salamat, akala ko hindi na ako abot ng 2017 eh. Pasalamatan mo ang Diyos dahil buhay ka pa rin hanggang ngayon. Amen. May mga taong hindi nakaabot sa 2017. Nakakalungkot, pamilya nyo siguro. Tayo na ikiramay kay Sister Babes, no? Yung kanyang kapatid ay hindi umabot ng 2017. Kailan namatay sis? 26 po, December 26, no? Ito lang si Sister Avelina, hindi siya yung kanyang father naman, taga Singapore siya, nagtatrabaho sa Singapore. Merong sakit. Nung umuwi ng Pilipinas, nagpaalam sa kanyang amo sa Singapore, umuwi sa Pilipinas. After 2 days, siya lang ang hinihintay na matay. Hindi umabot ng 2017. Nakakalungkot. Pero pasalamatan mo yan. Alright? Ayaw mo magpasalamat? Ha? O sige. Kukunin ka ni Lord. Okay? Kaya pasalamatan mo si Lord. Ang dami mong reklamo eh. Okay? Ang dami mong reklamo eh. Kaysa ang dami mong problema. Pero one thing, mahalaga na meron ka pa rin buhay. Mahalaga na malakas ka pa rin. Okay? Look up here. The one thing we are thankful of was the faithfulness of God in the past. Okay? Pasalamatan mo siya. Ano yung nangyari sa iyo 2016? Okay, ako lang marami akong mga dapat na ipagpasalamat. Siguro umuwi ka na, siguro nagkasakit ka, no? Ako umuwi ng Pilipinas eh, akala ko maoperahan ako eh. Napunta ako ng St. Luke's eh. Akala ko maoperahan ako, na-admission ako ron eh. Sabi ko, Lord, salamat at hindi ako na-confine, hindi ako na naoperahan, no? Nag-change employer ka 2016, siguro ilang sa inyo, no? Na-terminate, change employer. Nahirapan ka maghanap ng bagong employer, kinabahan ka last few days, na-UV ka na, lumagpas na yung visa mo, wala ka pa rin, hindi pa rin na-process ang iyong documents, ang iyong contract, pero salamat sa Diyos, tapos na. Amen? Alright? Marami tayong mga kapatiran na yan, you've got undescribable problems sa year 2016 na dapat mong pasalamatan ang katapatan ng Diyos sa buhay mo because they are new every morning. Great is His faithfulness. Huwag mong kalimutan ang ginawa ng Diyos sa year 2016. Bakit? Ito ang makakapag-encourage sa iyo. Ito ang magiging baon mo na challenge sa bagong taon na 2017. Kung nagawa ng Diyos na tulungan ka kahapon, tutulungan ka bukas. Amen. Kung nagawa ng Diyos na yung pangangailangan mo financially, na isalba ka, yung pangangailangan mo bukas sa makalawa sa taong year 2017, hindi natin alam kung anong buwan, pero tutulungan at tutulungan ka ng Diyos, hindi ka niya iiwan. Maraming mga tao, kapag sapit ng New Year, nililimot ang lahat, pati utang. Okay? Alright? But remember, listen, remember the goodness of God. Remember the faithfulness of God. Remember to thank God for all the things He has done for you in the past. Kaya pagising ba ninyo yun kaninang umaga o kagabi, pagsapit ng 12 o'clock midnight, bukod sa nagtatatalon ka nung gano'n, alas 12 na. No, ako tumalon eh. Pero nag-pray ka ba? Lord, maraming salamat sa nakaraang year. Ang dami mga problems. May mga reklamo man ako. Maraming mga struggles. Lord, tulungan mo ako sa year 2017. Have you prayed that prayer? Alright? Kaya para mabago ang aspeto mo sa buhay, bagong taon, letter B, balikan at pasalamatan ng Diyos sa magandang nangyari sa buhay mo. Okay? Pangalawa, letter A, alisin ang negatibo. Okay? Basahin nga natin ang sabay-sabayan. Alisin ang negatibo. Alam nyo, ang kadahilanan kung bakit hindi maging prosperous ang year mo, lagi kang nega. Kahit ilang beses ka magsimba, kahit ilang memory verses pa ang alam mo, kahit maganda pa ang trabaho mo o career mo, kung nega ka sa buhay mo, walang mangyayari sa'yo. Amen. Laging meron kang benefit of the doubt. Apostle Paul sabi niya, forgetting those things which are behind, those people who hurt you and done you damage, leave them behind. Sabihin mo sa kanya, hindi ka na sa akin. Ibig sabihin, wala ka na sa akin. Okay? At hindi ka na uli makaulit.
Sa akin pag-move on, iiwan kita. Pabigat ka lang. Mag-move on ka, okay? Isang wrong mistake ka lang at sa bahagi ng aking buhay. At hindi ko babahayaan na maka-stay lang ako dito sa lugar na ito na hindi ako makapag-move on. Sabihin mo sa kanya, para. Magpapatuloy ako. Hindi ako mabubuhay from the past. Kundi itutuloy ko ito. Kung ano ang ibinigay sa akin na kapalaran ng Diyos sa aking buhay. Okay? Mga bago, magbago ka ng perspektibo sa buhay mo. Ibig sabihin, be positive. Okay? Walang mangyayari sa buhay mo kung palagi ka na sa comfort zone. Kung minsan, kinakailangan mo lumabas sa comfort zone. Mag-adventure ka. Alright? I-explore mo ang unknown. At hindi mo ma-explore ang unknown at adventure kung puros negatibo ka. Nasubukan nyo na ba mag-adventure? Nasubukan nyo ba mag-ibang bansa, mag-adventure? Oh, ayokong tumawid dyan kasi baka masagasaan ako. Ayokong sumakay dyan sa bus na yan kasi baka maligaw ako. No, hindi kinakailangan mo umalis sa comfort zone. Alright? Para mapagkatiwalaan mo ang Diyos sa iyong buhay. Amen. Okay? Amen. Kaya, be positive. Huwag ka maging nega. Be positive always. Okay lang na magkamali. Okay lang na madapa. Okay lang na mauntog. Okay lang na umiyak. Pero kung lahat ng mga bagay at mga tao pagdududahan mo, eh ikaw na mayroong problema. The meaning of life, na sinasabi ron, life is like a camera. Life is like a camera. Ang camera, kinakailangan mo mag-focus. Focus on what is important. Capture the good times. Develop from the negatives. And if things doesn't work or blurred ang iyong kuha, take another shot. Amen. Do you get that? Cameras, di ba? Sa cellphone natin, madami mga camera eh, di ba? May camera palagi eh. Okay? Pagka merong camera, bakit ka kumukuha ng camera? Okay? Kinukuha mo pagka merong magandang pagkain, magandang pagkakaset up, masarap ang itsura, pinipicturan mo eh, hindi ba? Pinipicturan mo eh. Bago ka nga mag-pray eh, pinipicturan mo muna eh. Kung minsan hindi ka na nakapag-pray, na-picture na kagad, na-send na kagad sa Facebook eh. Pero people, ganun talaga ang tao. They love to take pictures. Okay? Good food, great food. Kumukuha ng pictures pagka maganda ang place, maganda ang background, nakikipag-selfie. Kapag meron siya mga kaibigan na long friends, nakita-kita sila, nagkaroon sila ng reunion or special occasion, dun ginagamit ang camera, nagte-take sila ng picture. Kaya, life is like a camera. Focus on what is important. Capture the good times. Develop from the negatives. Wala na ngayong mga negatives eh, di ba? Pero, and if things doesn't work or yung capture mo blurred, take another shot. Okay? So, ganun ang buhay, mga kapatid. Like a good camera, you have to choose what to aim. And if you want to get a good shot, kinakailangan mamili ka ng lugar, magkaroon ka ng frame, at para magkaroon ka ng capture, magandang focus. Alam naman ninyo, dito sa church, na I love to take pictures. Hindi ba? Bukod ang hobby ko, kain. Yung dalawa lang naman eh. Picture, exercise, ganon. But pagka umawa ko ng camera, mas gusto kong kumuha ng manual mode. Kasi sa pag-manual mode, marami kang mga formulas na dapat mong i-consider. Hindi katulad ng camera na point and shoot. No? Walang focus. Sa manual mode, kinakailangan mong kunin yung f-stop, kinakailangan i-blend mo yung aperture, kinakailangan blend mo yung white balance, kinakailangan blend mo yung ISO para makakuha ka ng great picture. At walang perfect formula para doon, para makakuha ka ng great pictures. Pero ganun ang buhay. Okay? Pag hindi maganda, delete mo. Pag maganda, i-post mo. Okay? Ganun ang buhay. Huwag kang matakot sa buhay, sa mga challenges sa iyong mga buhay. Life is like a camera. Okay? Sa challenge mo, kumuha ka ng magandang picture. Kaya merong camera para alalahanin ng nakaraan. Hindi ba? Kaya nga merong group picture. Kaya nga meron tayong flashback. Eh. Kung hindi ko yun inipon, wala tayong memories. Okay? At parang pagdating nyo na, gray-haired na kayo, wala na kayong mga ngipin at puros gilagid na ang nasa inyong bunganga, nag-for good na kayo sa Pilipinas,
nasa tumba-tumba na kayo, tatlo na ang paa ninyo kasama ng tungkod. If you have good shots and good pictures, memories that worth remembering, thank God for the camera. Sabihin niyo. Okay? Ganun din sa atin. Alright? Yung mga past, mga pictures, mga karaan, cherish those memories. Okay? B, sabi ron, B, A, alisin ang negatibo. Pangatlong bagay na siyang makikita natin, letter G, gawin ang plano. The problem with us, we're good at planning but lacks in implementation. Right? Tama? Magaling tayo sa pagpaplano. Pero kulang ka sa pag-implement. Tama po ba? Diba? Magaling kang mangarap. Pero nasa ang gawa? Ang dami mong pangarap for year 2017, dapat i-implement mo yan. Ang dami mong heart's desires for year 2017, hindi lamang nagtatapos yan sa sulat. Kasi 2017, gusto mong bumayad kasi inabuso mo ang kanin at inapi mo ang kaldero, laging ubos. Okay, at eto ka ngayon, balak mo at plano mong pumayat, gawin mo, mag-exercise ka. Gusto mong magpapayat, ayaw mo namang mag-exercise. Ang galing mo mangarap ng gising pero wala ka naman sa plano. Gusto mong maging sagana ang iyong buhay pero gastos ka naman ng gastos. Baon ka pa sa utang. Ano po, look up here. There's nothing wrong with pangarap. Libre yan. Mangarap. There's nothing wrong na puno ang heart's desires list mo. Pero kung wala naman sa pagkakatuparan na pagsasagawa ng plano mo, walang kwenta. Marami mga nangarap na natiling pangarap dahil kulang sa gawa. Amen. Marami nagplano na nanatiling plano dahil kulang sa gawa. Tama? Amen. Ano ang plano mo sa year 2017? Nakalagay ba yan sa heart's desires mo? Alright? You will succeed by God's grace if all your heart's desires will put into implementation. We have a saying bilang isang Pilipino. Ano yung saying natin? Ano yung saying natin? Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Nakasulat sa Biblia. Faith without works It's not is dead. Kaya walang saysay ang pagpaplano mo at ang pangarap mo at ang heart's desires mo mamaya kung hindi mo lalakipan ng gawa. Mananatiling pangarap yan. Mananatiling plano yan kung walang implementation. Alright? Pang-apat na pagbabago, letter O, nasa huli na po tayo, over and over again. Sabi mo, Pastor, bakit naging English ang letter 4? Over and over again. Sige, baguhin natin. Ulit-ulitin. Ulit-ulitin. Siguro, sasabihin mo, Pastor, ulit-ulitin. Wala tayong problema nun. Dapat mong ulit-ulitin ang mga natutunan mo sa buhay. Dapat mong ulit-ulitin ang mga plano mong tama noong year 2016. Amen. Dapat mong ulit-ulitin ang mga magagandang nangyari sa iyo nung nakaraan, sariwain mo yan. If you got the right formula, don't change it. Repeat it over and over again. Sabi nga ng isang rubber shoes, alam niyo yan, no? Sabi nga isang rubber shoes na sikat, hindi ko to paborito eh. Kasi I'm Under Armour and Adidas. Sabi ng Nike, just do it. Di ba? Gawin mo lang kung ano ang tama. Gawin mo ang marangal. Mabuhay ka na marunong sumunod sa batas ng Diyos at sasagana ang iyong buhay. Ang sagana means you have peace with God. Ang dami mga taong sagana, pero they are against with God. Kaya they are in troubles always. Lagi silang meron trouble. Saan sila pumunta? They are always in trouble. Punta sila Pilipinas, meron kaaway. Pumunta sila doon, meron kaaway. Pumunta sila roon, wala makikita sa kanya. No? Kasi they are always against with God. Eh. But if you have peace with God, alright, you are prosperous. Okay? When you say sagana, it doesn't mean financially stable. Ang dami mga rich people, sasabihin mo, sana ang buhay ko ganyan. Pero kapag nilagay mo yung paa mo sa kanilang sapatos, madidiscover mo, hindi naman pala ganun ka-complete
ang kanilang buhay. Hindi naman pala ganun kasaya ang kanilang buhay. Kasi yung one thing na completeness, you cannot find it sa finances, sa career, sa iba mga tao. You cannot find it. Hindi mo matutuklasan yan sa iba. Kundi madudiscover mo lang yan, yung one thing, kundi kay Jesus Christ. Alright? Kay Jesus Christ. Merong isang coach na kanyang itinetrain habang nandun sila sa gym. Tinuturuan niya about life, tinuturuan niya about career, tinuturuan niya kung paano mag-succeed sa kanyang career bilang isang sport athlete. Ang sabi niya habang sila nagkikwentuhan ng ganito, sabi niya, kinakailangan ganito ang gawin mo, kinakailangan mag-practice ka, kinakailangan be committed, be positive in life. At sabi niya rito, finally, sabi niya, and don't forget that one thing. Ang sabi ng kanyang trainer, ang sabi niya, Coach, ano yung one thing na yun? Sabi ng coach, we have to discover it. Kung ano yung one thing na yun. And I believe that one thing is our Lord Jesus Christ. Amen. 2017 is a no. January, February, March, April. Hindi ko alam kung ano yung pinakamalakas na bagyo sa inyo dyan sa 12 months. There are times you will feel to give up, turn your back on God. Marami yan. No? Marami mga challenges, pero huwag mong kakalimutan ang pinakamahalaga ay si Kristo Jesus. Si Kristo Jesus. Iwan ka man pamilya mo, kaibigan mo, alright? Pero kapag nakasandal ka sa pinakamatatag, wala nang ibang tatatag kay Kristo Jesus. You are complete in Christ. Even though we are financially now, na kulang sa pang-financial. Pero if we are with Christ, we are secured, we are at peace. No? Hindi naman palaging malakas ka eh. There are times na nawawala ka ng kalakasan. There are times na tatamarin ka. Pero kung si Christ ang foundation mo, siya yung pinaka-bottom line. Na kahit na you're not driven, because Christ is your foundation, you're going to do that. Diba? Practical example. Alam kong minsan, tinatamad kayo magtrabaho, di ba? Ako rin. Gusto ko palagi holiday. Di ba? Pero, ilang beses yun ang iniisip sa Pilipinas na, for good na ako? Ayaw ko na. Kahit may sakit dito, nagtatrabaho eh. Di ba? Pero bakit ka pa rin pumapasok? Kahit meron kang trangkaso. No? Pero bakit ka pa rin mong ginagawa yun? Ano yung nagtutulak sa'yo? Bakit kailangan mo pa rin magtrabaho? Ano yun? Pamilya mo. Dahil kapag nag-give up ka, nag-for good ka, na hindi ka talaga ready, okay, alam mo yung kakayanan nila. Kaya kahit na masakit ang katawan mo, kahit nabasag ang puso mo, kahit nag-away kayo ng asawa mo, kailangan mong gawin, okay, kahit ala ka ng pag-asa, kailangan mo trabaho pumasok sa trabaho. Dapat mong gawin yun eh. Yun ang nagtutulak sa'yo. Yun ang nagdadrive sa'yo, driven off. Apply natin sa pang-spiritual. Ganon din. Bakit ka nandito sa church? Kahit ang dami-dami mga problema sa church. Bakit ka nandito sa church? Hindi naman bongga ang church nito. Bakit nandito ka? No? Ang daming mga churches dyan. Pero bakit nandito ka? O wag na natin i-concentrate yung church. Bakit nag-worship ka? Kasi si Christ, yung totoo, no? Yung totoo talaga mentalidad. Kasi si Christ ang nag-drive sa akin. Driven. Yung drive sa akin. Nagawin ito. Kahit na wala akong gana, kailangan nandun ako eh. Kahit na ayoko mag-preach, kailangan ko mag-preach, Lord eh. Kahit na wala ko sambot eh. My duties and my responsibility, my commitment, ganun din siya. Because si Christ. To make a long story short, bottom line, if you are saved, if you are well committed, no, nasa dugot laman mo yan, si Kristo.
Ay, saan ka pumunta, hanap-hanapin mo mag-church. Amen. Yung talagang devoted ka. No? Na kapag ka pumali ka, may kulang. Amen. No? Yun. Okay? Kaya ang sinasabi ko lang, pauli natin, year 2017, si Kristo, wala nang iba. Dahil siya ang ating pag-asa. Siya ang ating kalakasan. Siya lang ang pinakamahalaga sa lahat. Kumain tayong lahat at tayo ay manalangin. Habang lahat ng uli na kayo po, habang lahat ng matay nakapikit, tayo mananalangin. Habang lahat ng anak ng Diyos ay dumadalangin at nagpapasalamat. Kaibigan, kapatid, mahal ka ng Diyos. Meron pang magandang plano ang Diyos sa iyo sa 2017. Kaya ka mabuhay. Kaya ka nandito. Okay? Hanapin mo ang pinakamahalaga sa buhay mo. Si Kristo yun. Huwag mo hanapin yan sa ibang tao, sa ibang bagay. In Christ alone, you are okay. Have faith in God, trust Him. Sa rest ng months ng year 2017, let God plan for you and discover His will. Ano yung mga bagay mong dapat mong pagpasalamatan, kaibigan? Ano yung dapat mong ipagpapuri kay Kristo Jesus? Habang lahat ng uli na kayo po, habang lahat ng matay nakapikit, I'm going to open an invitation. If God is speaking to you, to thank Him for all the great things He has done for you. From the past, year 2016, I invite you to come, pray here with me, and thank you. Lord, kausapin mo sila na lumapit at pasalamatan kanila sa altar ninyo. Itinatalaga namin ang aming buhay sa iyo. We are facing the unknown. Day 1 is unknown. Pero alam mo ang lahat. In all details, from day 1 to last day. Lord, we're asking for the strength. Lord, we're asking for your guidance. Tulungan mo kami na hindi kami maligaw ng landas. O Father, magbago ang perspektibo ng aming pananaw sa aming buhay. Pasalamatan ka, Panginoon, sa kadakilaan na ginawa mo sa amin from the past, Lord. Naalala namin ng mga araw at event at moment na yun, Lord, na we almost mag-give up. Almost na kami, Panginoon Diyos, na bumigay. And Lord, thank you for the people around us na nag-aalalay sa amin. Pasalamatan mo yan, kapatid. Pasalamatan mo ang iyong mga anak. Pasalamatan mo ang iyong pamilya. Pasalamatan mo ang nakaraan. Naalala mo yun. Napakadakila ng Diyos sa ating buhay. And paano ka namin i-deny, Lord, sa iyong kabutihan sa amin? Lord, we are dedicating our lives from the first day of the year. Ito po ang aming body. Ito po ang aming mind. Ito po ang aming spirit. Our soul. I-dedicate po namin ito sa iyo, O Father. Sa inyong mga anak, Panginoon, keep them safe. Sa kanilang times of loneliness and struggles, O God. From the past, pinrovide mo ito, pinatotohanan mo. You have proven, Panginoon Diyos, your integrity, your faithfulness. Lord, yun din ang aming baon bukas at sa makalawa. Nasusubukin mo ang aming faith, Panginoon. O
Oh Father, maraming po salamat sa ginawa mo po sa amin from the past. At gagawin mo sa amin for this year 2007. We love you, we glorify you. Sorry, Panginoon, sa mga sins namin. Our unfaithfulness sa iyo. Our stubbornness. Lord, katawarin mo kami. Katawarin mo kami kami. Ibayin mo kami, Panginoon Diyos, na uwaran the good testimony to others. Ito po ang aking dalangin. Sa pangalan po ni Cristo Jesus. Amen. Amen. Unang-una po, ako'y nagpapasalamat sa ating Panginoon na sa ginawa niya sa ating buhay, sa mga blessing at mga pagsubok na nangyari sa akin. Nagpapasalamat po ako dahil sa buong taon, isang taon, eh, nandito pa rin ako sa inyong harapan na nakatayo. Amen. Yun lang po, sapat-sapat na yun, yung kalakasan natin. Huwag natin isipin yung material na bagay, yung pera, gano'n. Yung, anin mo yung pera kung may sakit ka naman, di po ba? Amen. Kaya yun, ako'y magpapatotoo lang sa aking kapatid. Siya naman po wala akong nararamdaman wala akong sakit. Walang dinadaing. Pero nagpa-check up siya sa doktor sa Manila na may sakit daw siya sa puso. Tapos, ibinigyan po siya ng gamot, pero ayaw naman inumin dahil wala daw siyang nararamdaman. Kaya yun, bigla na lang bumulagta. 10 minutes lang. Hindi dead on arrival na po sa hospital. Samantalang harap lang kami ng hospital, yung doon sa bahay ng pero nagpapasalamat po ako sa Diyos at ang kapatid ko ay tumanggap. Amen. 3 years ago na pala. Hindi ko alam yun. Nalaman ko lang nung tumawag ako kay Sister Roy na tinatanong ko nga kung pwede ba siyang ipasok sa church ng simbahan ng Katoliko. Kasi nga ang daming pastor. Ngayon nga maraming pastor sa bahay. Kasi mabait naman yung kapatid ko. Pero isang malaking blessing kasi hindi na siya naghihirap. Hindi na nagtagal sa ospital. Ayun lang. Mapalad nga siya na sa tahanan na ng Diyos kasama niya. Amen. At siyempre po, gastusin. Naririnig siguro, pinagpipray ko yun. Na Panginoon sana may sumagot sa mga gastusin. Kasi ang kapatid ko nga may anak na isa, wala rin naman. Kaya ang sumasagot yung anak kong bunso. Siyempre hindi naman niya kaya lahat yun. May mga kapatid naman ako na dapat ding tumulong. Pero dininig ng Panginoon ang aking panalangin. Nung tumawag yung anak ko, sabi niya,
Nay, wag mo nang intindihin yung gastusin. Ay, sumagot na po. Sinagot na ni Sandy, yung manugang ko po. Sagot ko na po lahat yung gastos. Sabi naman, ay naku, Diyos ko, para akong nabunutan ng... Siyempre po kasi ako yung... Mahal ko kasi ang aking mga kapatid. Kahit na iba yung pagmamahal ko sa kanila. Kaya yun lang pinipray ko lahat na sana makakilala lahat sa Panginoon. Amen. Amen. Kasi talagang nung sinabi ko kay Amor, pakisabi mo nga kay Sister Doreen ay pag-pray yung kapatid ko kasi namatay. Pero hindi ko pa po alam na Christian na pala siya, na baptize. Nung nalaman ko, nung Biyernes lang, ay naku, maraming salamat po. At yun isa sa aking heart desire. Kaya tinataas ko po ang salamat po sa pagmamahal ng Panginoon. Maraming salamat po. Amen. Tayo po'y nakikiramay sa pamilya po ni Sister Babes. At siguro maganda na as a church mag-contribute para kahit na small amount may bless natin at makatulong as a church sa pamilya ni Sister Babes. So, purihin ang Panginoon dahil may mga problems tayo pero nandyan si Lord na nagre-resolve ang lahat. Mahirap man tanggapin pero dapat tanggapin. No? Ang buhay ng tao talaga ay permanente, hindi natin akalain. Pero isa sa maganda doon na narinig natin na tumanggap pala sa Panginoon Diyos yung kanyang kapatid na hindi naman talaga alam ni Sister Babes na Christian na pala. So, never stop praying for your loved ones. Amen. Kahit na nandito tayo sa Macau, malayo sa kanila, pero si God ay gagamit ng ibang mga tao para makapag-minister sa mga mahal natin sa buhay. Kasi dito sa Macau, dito sa planetang ito, hindi tayo forever dito nakatira. Meron tayong dalawang lugar na pupuntahan, either heaven or hell. Yan lang ang dalawang destinasyon natin na eternal. Kaya si Christ, binigay niya kanyang sarili. Yun ang kadahilanan kung bakit meron church, meron good news na in-describe. Okay? So, salamat sa Panginoon. We pray for the family of Sister Babes. Isang magte-testimony sa atin. Sino pa ba? Si Sister Tess. Si Sister Tess. Maraming mga iba't ibang kwento sa atin sa buhay. Ganun si Lord eh. Hindi pa rin pareho. Pero si God pa rin ang nangingibabaw sa kanyang kailangan. Happy New Year po sa lahat. Kung tunay yata aking mata sa testimony ni Mr. Babes. Pero ang akin pong i-share ay yung pangyayari na sa akin dito sa Macau. Parang ayaw kong isipin, ayaw kong umiyak. Pero nakakaiyak talaga ang kabutihan ng Diyos. Alam niyo, nang nandito na ako sa Macau, ang naalala ko ay August 27 nung ako ay matawla. Ang iniiyak noon. At ako po ay naroon, it was anniversary, church anniversary po natin noon. Na alam ko na ako itchachawla dahil sa pag-uusap namin ng employer. At noong ako'y bumalik sa bahay, dahil sabi niya at that time, may time siyang ibinigay. Pero ang sabi ko, gabi na ako makakabalik dahil nga church anniversary. So nung nag-uusap na kami, nang sabihin niya sa akin na ibigay ko sa kanya yung susi ng bahay, alam ko na ako chawla. Pero ako'y masaya. At alam niyo, ang sabi niya sa akin, bakit daw ako'y masaya? At ang naging sagot ko naman, ako'y may dahilan para maging masaya. At chawla na nga ako nung time na yun, nung oras na yun. At bumaba na rin ako. Tapos, dumating yung mga time na
meron akong tryout na akala ko, umabot yun ng mga ilang araw na akala ko, yun na talaga ang bigay sa akin ng Lord na trabaho. Meron din time na na-tryout ako ng ilang araw, halos ay 1 linggo, pero walang bayad. Ganon, sabi ko, Panginoon, meron akong karanasan din na tryout na ako ay naligaw ako. Hindi ko alam, sabi ko, bakit ito yung kabundukan? Bakit ito layo ko na, parang hindi na ito Macau, parang hindi, yung pala, mali yung bus na natuloyan ko. So ngayon po, talagang naghahanap ako ng tao, yung makakausap ko na magpapalakas sa akin, dahil ayaw ko mawala ng pag-asa. Ayaw ko rin na makarinig ng isang halimbawang negatibo na sa akin pananaw ay ako'y maghihina. Ganon. At ako naman ay tinulungan ng Diyos. Talagang gumawa ang Lord ng paraan para hindi ako maging negatibo. At ang isa ko pang inaalala ng mga panahong yon ay yung aking visa. Dahil binigyan ako ng duration ng employer. Tapos, dumating yung date na sinasabi niya, pag pina-follow up ko, hindi niya ako sinasagot. Hindi siya nagbibigay ng positive response kung baka ako maya-maya cut na, ganon. Kaya ang naging paninindigan ko Panginoon, nandito na rin lang ako. Hindi ako uuwi ng Pilipinas. Bahala ka na sa akin. Yung ganon, aking ibinigay ang lahat sa Panginoon. Tapos, one time na ako ay nag-text sa aking employer, dating employer. Alam niyo po, by God's grace at sa kabutihan ng Diyos, talagang binigyan niya ako ng time para makahanap ng bagong employer. At sa kahuli-hulihang talagang October 5 yung last na binigay niya, dahil ako po ay nag-request ng panibagong ng extension. At 2 o'clock ng October 5, yung pong agency, may agency na tumawag sa akin. At yun na po yun na po aking employer ngayon. Kaya sabi ko, yung pagkilos ng Panginoon, kahit sa kahuli-hulihang sandali, ay mararanasan mo, basta hindi ka nawawala ng pag-asa hanggang ibinibigay mo sa Lord ang lahat. At ganun din po ang pangyayari sa aking anak. Kaya pinagpapasalamat ko, sabi ko nga, napakagandang pasok ng 2017. Dahil po yung aking anak ay napanganay, bagamat yung unang company na tumawag sa kanya, yung unang company na nagbigay sa kanya ng trabaho kahit hindi pa siya graduate, ay nag-resign. At siya naman ay nag-apply. At ang kabutihan po ng Diyos sa kanya, tinatanong ko sa kanya kung ano yung maganda doon sa bagong company na tumawag sa kanya. Dahil nung una na siya ay tinawagan, ang sabi niya, mag-umpisa na siya ng December 26, pero hindi pwede dahil hindi pa siya nakakapag-render na resignation. So noong time na tumawag uli sa kanya, pinapirma na siya ng kontrata. At alam niyo po, sabi ko nga, dahil kung nawawala na ng pag-asa yung anak ko sabi ko huwag ka mawala ng pag-asa dahil parang ang pangyayari sa buhay mo at sa paghahanap ng trabaho parang nangyari na rin sa akin. Nangyari na rin sa akin na ako sa huling sandali talagang ang Lord ang sumalo sa akin. Kaya sabi ko nga minsan sa mga kapatiran, ang Lord nung ako'y saluhin ay salong-salo dahil ibinigay niya ang the best. Amen. At hindi niya pinabayaan ako sa aking paghahanap. At ganun din po nangyari sa anak ko. Ngayon po, sa Lord ang kapurihan at ang pasasalamat dahil mas malaki daw yung kanyang sweldo doon, yung offer sa kanya. Tapos pinag-require siya ng passport at lahat ng
gadgets ay supported siya. Kaya po sa Lord ang kapurihan at pasasalamat. Talaga po, ang Lord ay tapat sa kanyang mga pangako. Amen. Salamat po at purihin ng Panginoon. No, po. Kita niyo po, no? We are serving a great God. If you are faithful kay Lord, nandito sa Macau, i-bless din ni Lord yung family niyo sa Pilipinas. No? Kaya yung anak ninyo nag-honor, yung anak ninyo kakaroon ng magandang trabaho. Kaya salamat sa Diyos, purihin ng Panginoon. Napakabuti po niya sa atin. Amen. Salamat sa buhay, salamat sa kanyang kadakilan. Kaya sabihin, Diyos niyo naman, hindi naman nakikita. Hindi mo nga siya nakikita, but I can feel my God. Amen. Lalong-lalo sa kaparaanan ng mga providence. Meron po bang hinihipo si Lord na magte-testimony on the spot? Okay, sige po. Kahit hanggang tayo, kahit hanggang alas 5. Kaya pa bago tumakay, New Year naman eh. Pakinggan natin yung mga kwento ng ating mga buhay. Si Lord naman dito ang nai-billboard. Thank you, Lord. Nagpapasalamat ako kay God kasi hindi niya ako pinababayaan. Thanks God. Dahil kahit nung nasa Saudi ako, talagang nandyan siya sa buhay ko. Nandoon na yung amo ko kapag Muslimin ako. Binigyan nila ako ng mga babasahin yung sa Quran, sa Al-Fatima, pero isa ang hinanap ko, sabi ko, bakit wala yung Thank you.